Ngayon mga kababayan, dito tayo kay Trillanes. Maniwala ba kayo mga kababayan na walang pera si Digong? Sa mga nilabas ni Trillanes na binasa ko ngayon sa inyo isa-isa, imposibleng hindi po totoo na wala silang pera. Ngayon, eto naman panibago. Etong mga nilabas ni Senador Antonio Trillanes na ebidensya, ito po ay para siguro sa ICC or baka dito kunin, no? Yung ebidensya ng ICC. Wait lang ha, mga kababayan, hanapin ko lang. Nako, kakaiba ito. Oo, sabi ni Senador Antonio Trillanes na huwag kayong magpaniwala sa war on lies ni Duterte. Ito na ha. I-play ko lang dito yung ating short. Ako po mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. So ito na, mga kababayan. Speaking of Pilipinas, no? Speaking of Duterte in the Philippines. Ayan. Alam nyo ba na ngayon lang natin napagtanto-tanto na hindi po sundalong kanin si Mayor Antonio Trillanes, kundi lahat po ng kanyang sinabi at lahat po ng kanyang pinanghahawakang ebidensya ay totoo. Una, bakit nga ba hindi siya kinasuhan ng mga Duterte kung peke ang pinapakalat niya? So ito po, alam nyo ba na sabi ni Senador Antonio Trillanes na si Michael Yam ang pinaglingkuran ni Duterte, hindi tayong Pilipino. Panoorin at pakinggan ninyo ito. Sabi ni Duterte rin ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Itong pogo ay naging punggan ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering, at iba pa. Na-discover na dito sa mga quantum hearings. Alam mo ba, ang pangalan nila, Alice Gu, at iba pa. Makikita natin dito, si Michael Yam ay kasama sa family, kasama rin siya sa pogo, at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yam ng China. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte. 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC. Napunta lang ito ngayong panahon ng presidente si President Marcos. Hindi po ito pangilipid kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong justisya sa mundo. Ang sindikato ni Duterte, klaro naman po. Diba, mga kababayan? Narinig ninyo, sinabi ni Senador Antonio Trillanes na grabe po ang kasinungalingan ni Digong. Grabe, hindi siya naging presidente para sa taong bayan. Naging presidente siya dahil sa pagiging puppet niya sa mga Chinese na drug lord. Kita nyo naman, ito lahat na mga nilabas ni Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, yun po yung patunay na kung saan pwede nilang i-show sa ICC ito, mga kababayan. Akala nyo hindi totoo yan? Oo, lahat yan, mga kababayan. Eto na, mga kababayan. Eto na daw. Ito pa. Meron pang isa. Mga kababayan, meron akong i-share sa inyo ngayon. Gusto nyo bang malaman kung sino yung 3 Chinese drug lord na ini-endorso ni Duterte na protektahan ng mga pulis? Ito po, panoorin nyo po ang naturang video na ibubulgar ngayon ni Mayor Antonio Trillanes IV na tumatakbong mayor ng Caloocan. Ito po, 3 Chinese drug lord na ini-endorso ni Digong. So, alam niyo na ang war on drugs si Digong is proof lamang. Paano? Kaya akala nila, lahat ng yun yung totoo. Hindi napapaisip sila kung totoo ba talagang mga sabi-sabi nila yung pinapatay. Kasi meron silang pinatay na isang pamilya. Meron ang asawa, buntis na babae, tapos may anak na bata. Kaya kung sila nagtatanong, ano ba itong nangyayari talaga? Lumabas ang sagot noong 2003, nung nakilala ni Mr. Las Cañas, si
Michael Yang, Sammy at Sarina. Ito ay inindoso sa kanila ni Duterte o proteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese drug lords na ito nag-i-import ng mga chemicals na pambuo ng mga shabu. Ito ay nag-i-export papunta sa ibang bansa. Ginagamit ito pang supply, pang benta. Ito ay benta rin asyento at pinapapakay nila yung mga Chinese chemists na nandoon. At meron pa silang inilabas na siyam na Chinese na galing din doon sa Shabu Laboratory na inutusan sila ni Duterte na patayin lahat dahil sa tiwala nila kay Narit. Ayan na, mga kababayan. So, ibig sabihin, totoo nga ang balita. No? Totoo nga ang balita, mga kababayan. Na kung saan ay ang daming kasinungalingan ni Digong talaga. Actually, mga kababayan, yung nilabas ni Senador Antonio Trillanes ngayon na kumakalat, no? Sa mga pages, sa mga Facebook, lahat po yan ay konkretong may ebidensya at may pruweba. Isipin ninyong mabuti, mga kababayan, kung talagang hindi totoo yung sinasabi ni Senador Antonio Trillanes, ba't nakulong si Digong? Diba? Bakit napakulong si Digong? Oh. Bukod dyan, mga kababayan, meron pang isa. Wait lang. So, mga kababayan, totoo nga pala ang balita. Totoo nga pala na ang chismis minsan hindi totoo, minsan totoo. Pero ito po, mga kababayan, nagpapatunay mismo mula kay Senador Antonio Trillanes na si Duterte ay protector ng drug lord or lord of drug lords. Panoorin niyo po, mga kababayan, according kay Senador Antonio Trillanes or Mayor Trillanes ng Caloocan na naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito, magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalaunan nakita namin kung bakit niya ito ginawa para masabi na sa buong burokrasya, sa AFP, PNP, PDEA, na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Ito na ngayon, si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Pinalitan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yun. At sinabi na si Michael Yang, isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So, ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. 2016. Diba? Kita nyo, mga kababayan. Totoo. Naku po, mga kababayan. Mga kababayan, meron akong i-share ano na? Actually, marami yan ha, mga kababayan. May kopya ako dyan. Kung gusto ko ipakita sa inyo isa-isa, napakadami. Actually, kung ipagsama-sama ko lahat ng video na nilabas ni Senador Antonio Trillanes sa kanyang Facebook page, siguro aabot ng 30 minutes. Aabot ng 30 minutes yung video na short or reels. Alam nyo naman pag reels, siguro mga 1 minute, 2 minutes na ang tagal, di ba? Ang haba. So, pag ipagsama-sama ko, aabot ng 30 minutes yung video. Napakahaba, iba-iba yan. Ilan ang namatay, paano niya gawin yung list, sino ang inutusan, saan tinapon, saan nilibing. Kaya ito, inilabas ni Senador Antonio Trillanes yung ebidensya. Yan pwedeng gamitin sa ebidensya yan, yung nilabas ni Senador Antonio Trillanes para sa kay Digong sa ICC. Kasi napakadami. Actually, yun palang dalawang witness niya, si Arturo Las Cañas at si Edgar Matubato. Habang buhay na siya dun eh. Oo, detalyado at konkretong ebidensya yan. Yung nilabas ni Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, makukulong si Digong habang buhay. Doon pa lang sa testimonya ni Matubato at ni Arturo Las Cañas at may isa pa si Colonel Asierto, si Eduardo Asierto ba yun? Naku, si Digong hindi talaga makakalaya. Ako nagsabi sa inyo, mga kababayan. Ma'am Dali Babes Castro, First Squad Forever, Miguel Love, shout out po. Actually, mga kababayan, kahit sabihin nyo bumagsak ang ratings ni BBM, mataas ang ratings ni Sara, wala kaming paki. Bakit?
Mataas man o mababa ang ratings ni BBM, ito lang nasabi ko, mura na ang bigas. Yeah? Mataas man o mababa, mura na ang bigas. Bakit? Kung tumaas ba ang ratings ni Sara, yumayaman ba kayo? Yeah? Yumayaman ba kayo nung tumaas ang ratings ni Sara? Di ba wala? Pero bumagsak man ang ratings ni BBM, nagmura naman ang bigas. Ano ngayon kay Digong noon? Magkano ang kilo ng bigas ng panahon ni Digong? Ang gasolina, 90 ang 1 litro. Ang bigas, 80 hanggang 90 ang kilo. Magkano ang kamatis nung panahon ni Digong? Magkano ang sibuyas? Magkano ang asukal? Yeah? Yun ang katotohanan. So ito naman tayo mga kababayan. Bukod dyan, dito tayo kay Robin Padilla.